Mga kababayan, aba, dumating ang tagapagtanggol ng inaapi. Ay, hindi pala. Tagapagtanggol ng politikong inaakusahan. At may kaso sa batas. Muli pong nagparamdam na naman si Alan Peter Cayetano sa eksaktong politikal at gaya po ng ating inaasahan, hindi para manawagan ng mas mababang presyo ng bilihin, mas mataas na sahod, o agarang aksyon sa gutom at kahirapan at sa malawak na pamamaslang sa mga mamamayan. Hindi po. Ang kanyang sigla ay muling nakikita sa pagtatanggol sa kapwa-politikong naharap sa napakabibigat na mga kaso. Ito po'y talagang kahanga-hanga ang timing. Kapag nagrereklamo ang mga magsasaka sa bagsak na presyo ng kanilang ani, tahimik siya. Kapag sumisigaw ang mga manggagawa para sa living wage, tahimik rin. Kapag naghahanap ng gamot ang mga pasyente sa pampublikong mga ospital, tahimik pa rin. Pero kapag may senador na inaaresto dahil sa aligasyon ng korupsyon, biglang may emergency, biglang may privilege speech, biglang nakikipagtalo, biglang may pagtatanggol. Parang may kakaibang radar na tumutunog tuwing may mga makakapangyarihang politiko na kailangang saluhin at kailangang dipahan. Nakakabilib. Para bang mas mabilis pa ang reaksyon sa pag-aresto sa mga opisyal kaysa sa mga pagdurusa ng milyon-milyong Pilipino. At ang pinakamahalagang bahagi po dito, mga kababayan, pilit na ipinapakita na parang ang tunay na biktima ay hindi po ang taong bayang ninanakawan ng oportunidad, ninanakawan ng pera, ninulubog sa baha. Hindi ang mga nagbabayad ng mga buwis, hindi ang mga politikong may kaso. No. Itong mga politikong may kaso, ito po ang kanilang dinidibahan. Ang husay talaga, di ba? Iboboto pa ba ninyo yan? Sa bansang ang karaniwang tao ay agad nadadampot dahil sa mga petty crimes, samantalang ang mga makakapangyarihang may mga convoy na abogado, press conference, privilege speech, at mga kaibigang handang umiksena sa Senado, mahirap hindi mapaisip kung para kanino talaga umiikot ang sistema. Ang mga nakakatawa pa rito, mga kababayan, kapag ang batas ay umaabot sa isang makapangyarihang tao, ang tawag po yan dyan ay persecution. Yan ang tawag nila. Pero kapag mga ordinaryong mamamayan ang nasasagasaan ng sistema, ang tawag dyan ay trabaho lang. Yan ang sinasabi nila. Mukhang may mga bagong kahulugan na ngayong inilalagay sa ating hustisya. At habang abala ang ilang politiko sa pagdadalamhati para sa kanilang kapwa-politiko at may nagngangal-ngal pa nga at umiiyak, ang sambayanan ay simpleng tanong. No, ito po ang simpleng tanong natin dyan. Nasaan po ang parehong enerhiyang ginagawa nila kapag ang mga inaapi, kapag ang mga mahihirap ay pinapatay? At hindi ang mga senador ang nagiging biktima. Nasaan ang parehong galit nila kapag ang biktima ay tayong mga mamamayan? Nasaan ang parehong tapang kapag ang kalaban ay korupsyon at hindi ang mga nag-iimbestiga rito? Dahil mga kababayan, sa totoo lang, hindi na nakakagulat ang pagkakaaresto. Kung may ebidensyang sinusuri, merong hawak na ebidensya. Ang nakakagulat ay kung gaano kabilis ang mga taong handang gawing martir ang kanilang mga sarili at dinidipahan pa ang mga nasa poder bago pa man matapos po ang proseso. Mga kababayan, hindi kailangan ng sambayanan ang mga ganitong eksena. Ang kailangan natin ay pananagutan. Kailangang makulong. Lahat ng sangkot ay dapat makulong. Lahat ng mga magnanakaw ay makulong. Lahat ng mga mandaramok ay makulong. Dahil kung may dapat na katakutan po ang mga lingkod bayan, hindi po yun ang pag-aresto. Kundi, ang dapat katakutan po nitong mga senador na ito ay ang paniningil ng mga mamamayan. Ang araw po na magsasawa ang mamamayan sa paulit-ulit na pagtatanggol ng mga politiko sa kapwa nila politikong mga may kaso. O habang ang tayong mga mamamayan ay patuloy pong naghihirap. Kaya, itong sitwasyon natin ito, mga kababayan, itong ginagawa ni Cayetano sa kapwa yung senador na dinidipahan na samantalang meron ng kaso at may malinaw na dapat na pananagutan, kita natin, sino ang kanilang amo. Hindi tayong mga mamamayan, hindi tayong bumoto, kundi ang kapwa senador na may mga kaso.